Ikapitong araw mga kaibigan ng pagtatrabaho natin kay Stariray. Ito nga pala yung ating engine swap project. From small engine, pinalitan natin ng mas malaking engine. Mga ginawa, magandang balita. May nangyayari na. From rear wheel drive, ginawa natin yung front wheel drive. Itong Starlet natin na 1980. Yan, 2-door. Para sa mga hindi nakasubaybay, ito ang day 7. So ano nang kaganapan mga kaibigan? Medyo madami na. Marami nang nangyayari. Unang-una, yung radiator natin at condenser, may upuan na. So makita nyo, may bilog na yan dito sa ilalim. Ayun oh. Hohoy. So ganyan talaga muna. Tagpi-tagpi muna. Hindi mo pa muna pwedeng i-full weld kasi naalala ko bigla, magpapalit pala ako ng full aluminum radiator. Pang Honda na lang gamitin natin. Sinlaki naman yun ito. 2 rows siguro gawin natin. Tapos pang automatic kasi yung kailangan natin. Pang manual to, paps. Wala siyang tubo rito, yung ATF cooler. So sabi ko, wag na muna. Tigil muna yan. Tapos, ito pa. Share ko na sa inyo. Nandito na rin lang kayo. Diba, nakaganyan. Ang naisip ko, tatapyasin kasi yung maskara. Ito, tatapyasin yung maskara. Eh, di magiging open. Tubo tayo. Tubo. Ikot. Yung mga headlight and grill, lalagyan na lang natin ng mga tenga, sabitan. Parang mga drift car, di ba? Pag nakita niyo yung mga drift car, pag walang bumper, tubo lang talaga yun. Pero pag binuo yung mukha nun, kala mo coaching-coachy talaga, no? May mga ilaw, may grill, di ba? May hood. So, eto, ganun yung plano. At eto pa, yung radiator, tama na yung ganyang kalaki. Pero tong condenser, magpapalit tayo ng long condenser na ganyan, laminated. So, ang dating, pag tinignan mo siya sa harap, parang akala mo may malaki siyang intercooler dito, no? Wow! Pero, ang maganda kasi doon, yung sa aircon. Makakadagdag ng performance yung sa aircon. Mas mahaba yung condenser. Tapos, dual fan. Hanep. Para talagang malamig na malamig. Tapos, itong alternator natin, nakakabit na. Kasi, kailangan ko makita yung position. Kung makakapag-adjust. So, malaki naman na yung adjust niya. So, kung bumabangga man dito, walang problema kasi kakatinin na natin yung maskara. Then, ang headers, kinabit ko muna ito para maikabit ko yung front engine support. Ayan, nakakabit na siya. Wala lang nut. Inusod namin ng konti dito kasi nga, tatama dun sa radiator. So, makita nyo, nagtenga kami dyan, pael, para mausod dito ng konti yung engine support. Yan. Tapos kinabit ko to kasi baka nga bumangga. Para alam ko lang yung clearance. Pero magpapalit din naman tayo ng headers. So kung magpapa-customize tayo ng headers, mas iuyuko natin para medyo lumayo siya sa condenser, di maiinitan. At the same time, magiging maluwag yung position. Pwede naman iliku-liku yan eh. Pag naka-headers na. Yung bend, sasabihin mo na lang kung ano yung gusto mong design do sa nagbe-bend ng headers. And then, ito ang isa sa pinaka nakakatuwang parte ng day 7. Naikabit na yung rack and pinion. Yan. So, maganda, pag naikabit yung rack and pinion, naililiko na yan, paps. Tignan mo ha. Di ba, nakaganyan? Ayun oh. Lumiliko na oh. Ang laki ng liko oh. Yan. So, sinukat din namin yan. Dapat kako, ang liko, hindi sasabit dito sa tambol. Tig 1.5 na ikot ng manibela, pa left at pa right. 1.5 na ikot. 1.5. Yan. So, pantay ang liko. So, ayan. Maganda rito. Hindi naman siya sumasayad dito. Kaya yan may jack. Kasi, ang ginawa kong tindig, parang nakababa yung kotse sa lupa. Kasi kung hindi ko jadjakan yung lower arm, nakababa masyado yung mags, hindi natin makikita yung pinakatindig nung auto. Diba? So ito, kahit nakalift siya, sinuporta ko ng jack yung lower arm para pumantay na. O yun. So ayan, ito, titibayan natin dito. Ayan. Ito, papalitan natin ng pang big body.
Kasi nga, lumaki yung preno natin, dapat mas malaki din yung hydrovac clutch ng preno. O kaya baka mag-double diaphragm tayo, mga pang-accord, yan, mas maganda. Pang Nissan, pwede rin, di ba? So, nag-modify ka na lang din, itodo mo na para sulit. And then, mawawala na tong clutch cable natin. So, tatapalan natin lahat ng unnecessary na butas dyan sa firewall. Titibayan na lang yung kabit ng, hindi pa yung naka-align yung rack and pinion. Pero naililiko na. So, napakalaking bagay nun para sa akin. Tapos dito, pupunuan, sasaraduhan. Yan. Ano pa ba? Yan, yung silver top natin. Nakakuha ako ng washery, may sticker pa na orig. Never been painted. Yan. Nakakuha tayo. Mas masarap yung kalikutin. Tapos, dito sa kabilang side, pinutol muna yung axle para makuha yung haba. Kasi medyo tricky yan mga kaibigan. Di pwede yung basta putol dugtong. Ang mahirap kasi niya, pag bumaba yung suspension mo, pwedeng mangyari, mahugot yung iyong axle. O, edi, mag-neutral yan pag nalaglag na ganyan yan, di ba? So, kailangan, kahit nakababa yung suspension, ganyan lang ang pinakaluwa niyan. Yan, hindi pwede yung ganyan. Delikado. Malalim naman yan, eh. So, dapat, pag lumaro yung auto ng sagad, pag nalubak, hindi uuntog naman sa loob. Kung hindi, lalagutok yan ng ganito. Yan, dapat may clearance. So, kino-compute din namin yung clearance niyan. Pag nakababa yung suspension, ganyan lang para hindi mahubo. Pag nakataas yung suspension, pag nalubak or lumalaro yung sasakyan, hindi rin uuntog sa loob. So, tamang play lang. Sinusukat ko yung yung standard. Yan. So, medyo madami pa, pero malayo na. Nakakatuwa kasi nakakaliko na yung auto natin. Di ba? Ganda ng steering angle. Kahit malaki, hindi siya sumasahid dun sa tambol. Kaya pasok na pasok mga kaibigan. Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, papalit tayo ng full aluminum na radiator na may ATF cooler. Kaya hindi na fuel weld yung upuan. Yun ang ating day 7. Nga pala, bumili na rin ako ng repair kit. Pang overhaul ng makina. Yan. Ito. Kompleto, gasket, oil seal, exhaust pipe, gasket, ayan. Intake, exhaust, manifold ng mga gasket, valve cover gasket, kompleto na yan. Para pag-refresh natin ng makina, solid. At ito pa, advance ko na rin sa inyo. Yung suspension sa likod na Starlet, originally, nakabukod yung shock sa spring. Gagawin nating upgrade, magkasama na yung shock at spring. Tatanim natin dyan. Parang yung kagaya na nitong itsura. Para magiging ganyan na siya. So harap likod, ganyan na. Hindi na yung nakabukod yung spring sa shock. Di ba? So yan yung mga plano natin. Abangan ninyo. Mabilis na naman talaga mag-project car kung kompleto ang pyesa at hindi ka patigil-tigil sa ginagawa. So mahirap kasi yung patigil-tigil ka yung may iba kang gagawin, tapos balik ka rito, konti dito. Dito, binubusog namin. Pag nag-umpisa kami ng umaga, tigil lang kami ng break time sa tanghali and then gawa ulit. Dire-diretso. Kaya pang 7 araw pa lang, marami na tayong nagawa. Anyway, ganoon naman talaga. Depende yan kung anong tawag dito. Anong iyong plano sa auto. Gusto mo bang abutin na 1 taon yan, 2 taon? Or gusto mo magamit mo siya agad? Yan. Pero ako sobrang excited ko. Since nandito lang naman to sa tabi ng bahay ko, itong mga project natin, talagang araw-araw ginagawa natin. Tumitigil lang ako dito kapag may ibang gagawin. Kagaya ng isa pa Starlet natin na 4-door. Tinigil muna natin yan kasi isa lang yung latero natin. Nilipat ko muna dito. Habang sariwa pa sa isip ko yung imahinasyon na mga dapat gawin. Yan, nagtutulungan kami ng latero dito sa mga idea. Kung paano, at konting research, di ba? Di naman pwede yung salpak ka lang na salpak. Dapat sinusukat mo rin, inaaral mo din. Tasya. Yan. Abangan nyo lang, day 8 natin. Bukas, pahinga ng linggo. So, abangan nyo lang lagi. Mga nakasubaybay dito kay Stariray. So, yun lang mga kaibigan. See you sa next vlog natin. Bye-bye.